Lagi lang nababanggit sa akin na, paano ba ginagawa yan? Yun, patambay-tambay ka lang pero nagagawa mo yung gusto mo. Sabi ko, yung tawag pala sa akin, professional tambay. Ibigay mong tip na madalas sa experience mo na overlook mga business owners. Mahalin niyo yung employees niyo. They will love your business. They will support your business more than you kapag mahal niyo sila. Employees first. Employees first. Unahin mong mas maganda ang kita nila bago ikaw. Kasi in the end of the day, you are dwelling sa tagal ng business para kumita ka ng maganda. Pero tandaan nyo, it will fail if talagang inuunan yung kita nyo sa sarili. Good luck. Kaya nga, people live people eh. Hindi maganda yung trato sa empleyado, ng leader sa empleyado, then wala. Sa akin, ang principle ko, yung kitang 50 pesos and 50,000, pares lang. Okay. Basta kita. Basta kumikita ako, ginagawa ko yung bagay. Welcome everyone to the newest episode of One for the Road. Episode 3 natin ngayon. Marami tayong matututunan sa ating guest ngayon. Ang guest natin ngayon ay tinatawag na isang, gaya na nabanggit niya, professional tambay. Yeah. Ang tawag niya. Here's our professional tambay. Grabe. Ganito ang itsura nun. Yan. Ano nga bang isang professional tambay at saka how do you define it? And ano bang pinagkakaabalahan niya? Isang, masabi ba nating entrepreneur? I think, yes, he's an entrepreneur. Isang negosyante. At a very young age, nagsimula siya. Guys, Daryl Aquino. Yan. Hello, guys. Alright. So, welcome natin sa ating episode 3. Welcome natin. Yes. And ako, si Miko, ang tito niyong millennial. Grabe. And ako naman, si Jer Victor, your host for today. And this is One for the Road. Okay. Bago natin simulan nga pala, I would like to thank, hindi magiging posible itong podcast na to without our partner right now, Cram Grounds. Thank you so much to Cram Grounds. Kung naghahanap kayo ng study hub or co-working space sa may Moraita area yan, di ba? Sa Nicanor Reyes, Manila. Kantong-kanto. Yan. So, mahirap siyang mamiss. Makikita nyo agad yon. Yan. Visit Cram Grounds, mga social media pages niya, at saka bisita na rin kayo. Ayan. Okay. So, Daryl, kumusta naman? Kumusta naman? Okay lang naman. Nice. Nagiging tambay pa rin, pero may mga pinagkakabalahan siya. Okay, kasi merong negative connotation pag sinabing tambay sa atin. Pag sabing tambay, walang ginagawa, nasa bahay lang. So, how do you define professional tambay? Ano ba ibig sabihin nun? Hindi, kasi yung professional tambay na yan, ever since, gamit ko na yung tagline na yan. Kasi fortunate enough naman, syempre, well-off naman yung family. May mga businesses. Until now, companies. Kaya, ever since talaga, medyo nasa side na ako ng talagang sa mga businesses. Okay. Kaya ako lang naman pinauso yung professional tambay na yan kasi nga, sa mga gatherings ko with friends, with mga kabatches, lagi lang nababanggit sa akin na, paano ba ginagawa yan? Yun, patambay-tambay ka lang pero nagagawa mo yung gusto mo. Doon ko na, sabi ko, yung tawag pala sa akin, professional tambay, sabi ko. Kumbaga may luxury of time ka na wala kang clock in, clock out. Yes. Yun eh. You have the freedom of time. Kumbaga pag natapos mo na to within certain hours, you have your whole day for you na. Yeah. Okay. Mismo ka doon. Pero yung standby ba? Galing ba siya sa word na standby? Kasi di ba tambay is like a colloquial Filipino term sa standby. So standby, please standby. So diyan ka muna. So nandiyan ka, nakatambay ka lang diyan. Yeah. Parang ganun siya. Ang galing Localized, na siya, no? Term, Yes. tambay. Tambay. Alright. Ang galing kasi siya parang contradicting siya Tambay, walang ginagawa, and professional is someone na parang tinitingalaan, nirerespeto, and may ginagawang saysay sa buhay. Okay, so ano naman yung ginagawa ng isang professional tambay sa isang araw? Anong normal day mo? Normal day kasi ako, giving context lang kasi ngayon, I'm managing creators sa TikTok and may mga pinagkakabalahan tayo mga rockets. Pupunta naman ako dito sa studio ng mga 1 p.m. So, pero nag-start ang araw ko mga 8 to 9 a.m. Gising na ako niyan. Kumbaga, inaalam ko na yung mga dapat kong gawin. May mga reports akong natatanggap. And basta ang pinaka-main ko ngayon is ito nga, pupunta ako dito sa studio para sa Jam Talent Agency. Okay, so you're part of a talent agency rin. Yes, sa Jam. Ang owner nun si Jeros Gabriel. Okay, yeah. Jeros Gabriel. Okay, and mukhang marami ka na napayamang content creator. Pero sa isang araw, ilan ng work hours mo? Nabibilang mo pa ba? Oo nga ba? Ano bang... Kasi simula nung ginagawa ko tong ginagawa ko,
Wala namang akong working hours. If may mga mangyayari in the middle of the night, madaling araw, if kailangan ako. Yun yung yun yung trade-off niya talaga. Yeah. Kumbaga on call ka, may mga sigurong araw na May araw na 2 chill hours, na chill ako. may araw na May araw din naman na from paggising ko hanggang matulog ako, may mga iniintindi ako. kumbaga yung trade-off niya, mas mataas yung stress level mo doon sa 2 hours lang In a or way, 3 hours. kaya kung sinasabi nilang madali, yung pagiging, hindi naman professional tambay, sabihin natin, categorize natin na madami rackets lang talaga. Hindi. Kasi wala ako dun sa space na nakaasa ako sa oras para kumita. Hindi ko kailangan tumapos ng 8 hours. Kumbaga nag-work smart ka lang para Kumbaga, mahawakan yung mo. hindi ko kasi kaya magstay sa isang place for 8 hours. Na alam ko naman na may pwede akong gawin. Pero nung after mo gumraduate, it's been like that ever since ba? Before pa lang ako graduate, nung college days ko kasi, high school days, nga well off kami, so, syempre, andyan yung baong ko. Medyo nagko-collect ako ng mga trading cards, shoes. And then sabi ko, napansin ko, nung tumatanda na ako, syempre napagsasabihan din ako ng parents ko. Sabi nila, hindi lang pwedeng puro ganyan lang yan. Diba? Kumbaga, hindi lang pwede puro bili. So, napansin ko na, syempre, social media, di ba? Sabi ko, nabibenta pala to. Akala ko, kinokolek lang. Doon pumasok yung sa shoe reselling ko. Doon nagsimula. Doon nagsimula yun. Kumbaga, Shoe game. Shoe game ako dati. Talaga. Hindi nawawala yan no? Oo, yeah. Pero Kumbaga, hanggang ngayon meron pa rin. Meron pa rin, pero iba na kasi yung profit margin ngayon, yung trend ngayon. So, medyo wala na ako doon. Dumami And na sa rin sa mga cards naman, ngayon, nasikat nga yung Pokemon, pero Yeah, yung ako, Pokemon yan. NBA cards NBA, naman. yeah. NBA, gabi, putok na putok. Alala ko dati, pag may Jordan ka, holy grail Oo, talaga. Ngayon naman, Pag nakapull ka ng Jordan. yeah. Ngayon naman, kapag may first edition Charizard ka, mayaman ka. Mayaman kasi ka. Yun ang trend, ngayon. Yung Gen 1 na Pokemon, Yeah. Charizard. Kumbaga, dun namulat yung utak ko sa reselling. Sabi ko, pwede palang kumita kasi sa akin, ang principle ko, yung kitang 50 pesos and 50,000, parehas lang. Okay. Basta kita. Kaya basta kumikita ako, ginagawa ko yung bagay. Wala ako yung kailangan, may 10% profit margin ako, wala. Basta lahat ng opportunity na nagsimula na naranasan ko ba dati, alam niyo yung ice gems? Oo, yung parang cookies na may Cookies na may icing na matigas. Oo. Ay, sarap nun. Tinatanggal ko yung ibabaw. Yun, nag-repack ako dati nun kasi nakakabili dati nun yung malaki pa. Sa Yung mga wala pa yung divisoria ba yan? maliit, yeah. Tama. Naranasan ko high school days ko. Pero hindi, itong mga inaano ko, hindi alam to ng mga parents ko na ginagawa ko to dati. Ang galing Namin katrabaho ko dati, nagbebenta ng ganun Yeah, So, kukuha siya ng isang bag sa divisoria, tapos ipapak niya ng maliliit. Yan. Galing. Kasi, ironically, ang naging inspiration ko, bakit ko ginagawa yung dati? Kasi ang hirap ng 1,000 dati, para syempre, may relationship ako dati, mga ex ako, para makapag-date ako sa isang linggo na yun, kailangan may nakita kong pera, kailangan ko makapag 1K, para makapag-date ka lang kumain sa magandang restaurant, gano'n. So, ginagawa ko talaga ng paraan. Mas nakaka-proud kasi alam mo pinagtrabahuhan mo, hindi mo hiningi. Hindi yung hingi sa magulang. Yun yung Pero pwede. Pwede. Pero pwede talaga. Kung talagang hihingi ako, Meron. bibigyan talaga ako. Galing, no? So from talagang one-man show na hustler, and then syempre nagkaroon ka na ng iba't ibang negosyo along the way. Ganun ba yung nangyari? And, kumbaga, syempre, tapos na. Syempre, yung reselling ko, okay naman. Hindi naman siya yung malaki, pero alam mo yun, yung May something may na something. gumagalaw. And then, to the point na pati may mga investments akong umokay naman, talagang astronomical, hanggat sa binawian din naman ako. Pero kinikita ko astronomical, binagsak din naman ako. okay. Doon ako pumasok sa pagiging empleyado. Okay. So hindi pala all throughout na na negosyante. Ngayon ko lang nalaman yan, Oo. So pumasok ka sa opisina. Nag-corporate ka. Corporate ako in a way. Nasa isang construction company ako. Okay. So naging head department ako doon and all. Tinakay ko lang. I mean,
nagagawa ko yung best ko. Gusto ko ng mga boss kasi Jollibee ako doon kasi nga in the end of the day, gusto ko rin matuto. Siguro 2 years din ako doon, mga 2 years din ako naging employed. Hindi ko nakita sa sarili ko na kaya ko 'yon. Tapos nakikita ko pa yung kita ko. Sabi ko, hindi pwede. Sabi ko, hindi siya profitable talaga. And kasi napapansin ko na paminsan nga yung sahod ko, ipinangkakain ko lang dun sa mga bata ko kasi mas alam kong kailangan nila. Okay. Pero hindi talaga, ang naging trade-off lang sa akin nun, natuto ko, experience. Saka siguro dahil galing sa well-off na family, tapos nalaman mo kung paano yung yung daily mga na sahuran, isang- nagkaroon ka ng sense na, okay, ganito pala kahirap yung Tama ka doon, yung daily na di ba rate. dati, ang ginagawa lang naman sa school, yung mga sayings lang, isang kahig, isang tuka. Oo. yeah, Akala ko dati, ano lang yun? Mga pauso lang. parang Parang wala yan wala dyan. na yan. Oo. Doon ako nakakita nung nag-construction At least, company. ayun, nagkaroon ka ng realization. Doon talaga ako Mas na-shape ka. Doon ako Ayun. sinapak na dati yung 10,000 binabaliwala ako. Oo. Pero nung pumasok ko as an employee, nakita ko yung mga kasama ko na bawat sahod padala lahat sa pamilya, tapos siya ang magtitiis. Doon ko lang sabi ko, totoo pala yung mga... Saka yung makipagsagupaang ka sa commute, Yeah, Oh, oo. biyahe. biyahe, gigising ka ng ganitong oras para lang mag-clock in. Kasi may may schedule pag Yeah. Kapag 6:05, late ka na. Kasi Oo, 6 to diba? 3 ako nun Hindi mo pwede sabihin, kasi nagpagas pa yung jeep Hindi pwede. Oo, tama. Yeah, pero not all throughout naman, businessman ako in a way. Na, continue ko lang na after 2 years kasi nag-resign ako. And then ako na yung nakontrata. Yun na yung ginagawa ko ngayon. Wag ako na nakontrata. Electrical. And then ano yun, by that time ba, naisip mo na siguro pwede ako magkaroon ng mga empleyado tapos magkaroon ako ng sarili kong operations. Doon ba nagsimula yon or matagal na proseso pa? Doon nagsimula in a way na kasi gusto kong tulungan yung mga tao ko. Ay, kasi nag-handle ka Yeah, nun. kasi siyempre na-handle ko sila. Siyempre naramdaman ko rin yung pain na hindi talaga nila deserve. So, nung nagkakaroon na ako ng mga sarili kong kontrata, kumbaga times 4, times 5 ang araw nila sa akin talaga. Kumbaga, it's not just about profit nagkaroon ka ng mission. Yeah. Totoo yun. Yun talaga, na paminsan nga, syempre, businessman ng parents ko. Tinatanong nila, ba't parang pare-pares lang kayo nakita? Ikaw naman yung nakontrata. Wala kumbaga gusto ko na happy din yung mga tao Hindi man ganun kalaki yan, basta sa akin, basta kumita ako. In a way, mas kailangan nila yung pera. Kaya, di ba saan ka nakakita, kontrata, alos parehasang kay lahat na kikitain. It comes pa rin, no? Sa values pa rin ng tao, no? In a way. Kumbaga, lumaki naman ako sa simbahan. In a way, kaya, yeah. Paano lumaki simbahan? Sa bang ano dati? Ano ako? Seminarista. I'm an akulay. Since 5 years old ako hanggang Nagano 21 ka? years Kowa? old. Nagano ka? Nagano ako? Sakristan? Sakristan. Ayun 15 years ako dyan sa UST. Wow. UST Parish. Galing. Okay. So, after nun, umalis ka dun sa trabaho mo and then parang kumbaga meron ka na nag-gather na skill set kahit papano and then na-apply mo naman dun sa mga next na racket mo or mga current na racket mo nung time na yun. Dumating ba yung time na pinagsabay mo ba? Negosyo at saka trabaho? Oo. I mean, sorry na lang sa dati ko employer, pero nagkasabay ko talaga. Kailangan eh. Kailangan eh. Oo. Dami kong bills to pay, di ba? Banggit mo nga, di ba halos magkapareho lang yung kinikita mo Kasi nga, dun sa mga... wala I mean, nasa construction, company na, alam mo naman ang construction kapag talagang field ka. Field ka. Kumbaga, no in between. It's either office ka o field ka. It's either everyday kang nasa labas, sagupain mo araw at ulan, o nasa office. Kaya nasa field ako Okay. Kasi nung mention mo kanina na naging empleyado ka, hindi ito yung conventional na 8 hours nasa office ka, corporate, hindi. Field pa rin field yun. ako. Okay. Ang idea ko is yung Office field ako. office Kumbaga, setup. I mean, electrical nga, di ba? So, ako yung nakatingala lagi sa poste, sa mga buildings, sa mga malaking buildings. Siyempre, yung mga hindi pa gawa, mga basement tier 4, wala pang ka airflow. Andun na kami gumagawa ng electrical. Grabe. Killer pa lang, punta ka na doon. Killer pa lang. Nakikipag-meeting sa mga architect, PMOs. Talagang ganun. So ano naman yun sa tingin mo mas stressful? Pagiging empleyado dun sa
naranasan mong work or kung ano yung ginagawa mo mga negosyo Yung nun? ginagawa ko negosyo ngayon, Yung pa rin. yung pa rin talaga. To be honest, kung stress sa stress lang, stressful. Mm-mm. Wala akong masabi. Mhm. Pero in the end of the day, alam mo yung kita mo. Eh dito sa ginagawa ko mga businesses, sa mga rackets ko, nakadepende sa performance mo eh. Oo. Di ba? Di ba? Tapos, Kasi kapag hindi mo ginalingan, Wala. 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 Oo. Di ba? Yun siya eh. Yun yung trade-off eh. Kaya, sabi nga nila, swerte ako. Swerte ako in a way, oo. Pero mas nakaka-stress pa rin itong ginagawa ko. Mhm. Kasi wala naman constant sa akin eh. Oo nga, no? You always look for something. Something else, oo. And kasi usually, pag nagsisimula ka ng negosyo or may current ka ng negosyo, hindi naman stable yung Yes. yung revenue, yung kita. Kumbaga, hindi lang nila alam, paminsan, years, 6 months or Oo. years bago mo maramdaman yung Bago kita. ka makaani. Yeah, oo. And I think that's the misconception eh. Kasi dito sa bansa natin, may times na pag sinabi may negosyo ka, it's a flex eh. Uy, may negosyo ako. Pero alam mo, actually, as someone na nag-handle ng negosyo, it's a very humbling experience. Dito, ito, you can attest to it. Sa isang negosyo, let's say startup in the first month, meron bang guarantee nakikita ka versus kung ano yung pinaggastosan mo sa negosyo mo yun sa isang taon, Wala. sa isang buwan? Wala. Di talaga Ano, kaya. sa experience mo, ano yung pinakamabilis na turnover? Food. I mean, Food. ilang buwan? Kasi, ang sa food kasi, ang pinaka naranasan ko, 2 months. 2 months. Turnover. 2 months. ROI. ROI pa lang. Yeah, ROI. Pero yung profit is hindi kasing laki nung sa other things Wala. Pero, kung gusto nyo ng pabilisan sa kita, food talaga. Mhm. If gusto nyo ng sustainability, manpower. Dapat ang Okay. inano nyo. Sa experience ko lang, I mean, ewan ko sa Iba-iba eh, iba, di ba? iba yan eh. Ang experience ko kasi nasa food ako, nasa manpower din ako. Nakita ko, kung if turnover, cash flow, food talaga. Pero paano yung setup mo dyan? Kasi nadidinig ko to sa mga ibang business owner na kapag kumita na sila ng first 2 or 3 months, hindi nila tinatago yun, pinapagulong nila. Ganun ba talaga yung practice? O percentage nung kita mo? Ako naman, fortunate enough ulit. Mm. Lagi naman akong may pangpuhunan eh. Kung ano yung gusto kong gawin, gagawin ko na ng isang bagsakan. Kumbaga fortunate enough, may ganun ako. So, yung rolling ng pera, hindi ko pa siya na-apply. Kasi in the end of the day nga, pag gagawa ko ng isang food business restaurant, lahat ng gusto kong mangyari, i-develop ko na lahat, execute ko na agad. Kumbaga available yung budget. So yung pag-ikot nila ng ganyan, never ko pang naranasan. Kasi ako, ang naranasan ko, pagkapuhunan ko, ang hinihintay ko na lang is yung ROI at saka yung magiging kita na lang. Mhm. Wala na akong paikot ng pera. Mm. Kumbaga, lagi ko ginagawa, liligpitin ko yun hanggat ROI. And then, tsaka ako gagastos for another business or whatsoever luho ko. Kapag lahat na nakukuha ko sa isang avenue na yan, is kita na. Mhm. Ganun ako. And it takes time. It takes time. Years, months Grabe. talaga. Promise. Pwedeng you're handling multiple businesses pero hindi mo Yeah, hindi mo ramdam oo. na paldo ka. Yeah. Ramdam mo lang yung trabaho. Kaya nakakwento ko rin sa inyo na ngayon nga ako. Madami akong anyaso pero wala pa ako nararamdaman. Pero Grabe. ano yung mabibigay mong tip na madalas sa experience mo na overlook ng mga business owners? Ang pinaka? Mahalin niyo yung employees niyo. Mhm. Kasi they will love your business. They will support your business more than you kapag mahal niyo sila. Employees first. Employees first. Mhm. Unahin mong mas maganda ang kita nila bago ikaw. Kasi in the end of the day, you are dwelling sa tagal ng business para kumita ka ng maganda. Pero tandaan nyo, it will fail if talagang inuunan yung kita nyo sa sarili. Good luck. Good leadership talaga, no? Yeah. Mhm. Saka Good yung luck, super. Wala kayong, sabi ko nga. at saka yung nga people live people eh, 'di ba? Yeah. Pag hindi maganda yung trato ng boss sa empleyado, ng leader sa empleyado, then wala. Aalis yung Ikaw ba as, syempre, boss tawag sa'yo? Ano bang, gusto mo ba yung tinatawag ka na boss level? O gusto mo parang casual lang kayo mag-usap? I mean, alam ng mga naging tao ko yan, mga tao ko ngayon, na casual lang ako makipag-usap. Oh, Kung paano tayo mag-usap, Brad, ganun. Mga tropa, Brad, tropa. tawag ko sa'yo. Kung ba, kahit pa driver, whatsoever, or kaya nagluluto sa takoyaki. Hmm. Brad, ganun. Kumbaga, hindi... Parang tropa lang. Pero syempre, may Oh, ano naman.
may ano pa rin, may line pa rin May tayo line na pa rin. kapag trabaho. Pero at the end of the day, pag nakausap mo ako, pinakain kita, magtotoo pa tayo. Kumbaga, Or hindi mo- may iba kasi na parang feeling ko lang sa iba na lalo sa mga corporate, mas gusto na tinatawag silang sir, boss. Or kung ano yung title. Ano yung title? Wala. Ayoko ng ganun. Actually, ayoko Gusto rin. ko kuya lang. Medyo luma na yung ganung setup eh. No? Yeah. Old school. Gusto ko kuya lang, ganun. Kuya, okay na sa akin yun. Kasi nag-work ako, kasi dati offshore company. Lahat first name basis eh. Kahit Oo. yung mga expat first name basis. Yeah, oo. Tapos nung lumipat ako sa local na company, doon may mga ma'am, sir, ako first time senior ako, nanibago ko eh. Sir Jer. Totoo, yung mga- totoo. Yung sa atin, local yan. Parang di ako sanay. Ako di rin ako sanay. Kaya nga, Diba? dati naalala ko parang pag tinatawag ka ng first name, yung mga high level. O parang na nahihiya ka, no? Hindi ako nahihiya. Sila, yung Kasi mga, sanay na yung eh. mga other colleagues ko na, uy, ba't tinatawag siya ng first name? Bakit? Anong mali? Yun naman ang pangalan niya eh. Diba? Tama, oo. Kumbaga siguro culture na rin. Culture kasi ng, Pinoy. tingin ko, ng Yeah, diba? Sa atin. ng Philippines na gano'n. Mhm. Natingin ko nagbabago na naman. At Yeah, oo, unti-unti. totoo. Pero hindi ko pa rin kaya tumawag ba? May matanda sa bahay. Tapos Oo. first name ko tatawag. Parang hindi ko pa rin Ay, hindi. kaya. Bawa, tita mo, di ba? Huwag yun, mali yun. Mali yun. Tuhod ka sa mundo. May nagpapaload pa ba sa munggo ngayon? Meron pa rin siguro. Meron pa rin siguro sa mga ibang lugar. Ano? Yeah. Grabe. Childhood trauma natin yun. Oo nga eh. Alam mo, nagpaload sa akin sa munggo, teacher pa eh. Hindi nga ako May pinapaload. libro, no? Ayun, pinasquat na ako na may mabigat na libro. Oo, yan, danas Yung mga na nagpaparusa sa akin, teacher eh. Hindi magulang eh. Okay, ito. Medyo mabigat na question. I'm not sure if you can answer this or if you're comfortable answering this. Ano ang pinakamahal na pagkakamali mo so far sa mga ginagawa mo? Yan din yung tanong ko. Kasi, yan tanong ko, ano yung risky Oo. move na ginawa Ang mo? pinaka-risky move na ginawa ko, masyado akong naging complacent at naging dependent sa passive income. Mm-hmm. Kasi dumating ako to the point na kahit isang taon akong nakaupo, may kinikita ako eh. So masyado ako Naging komportable. nag-reinvest doon. Na sa sobrang dami na na-invest doon, yung pala, kukunin din sa akin. So naging komportable ako sa passive income. Yun talaga pinaka greatest alam mo yun, I mean, syempre, in a way, pinaghirapan mo pa rin yung pera na nakukuha mo. Pero syempre, binabalik mo lang din sa investment na yun. Reinvestment. Reinvestment para lumaki na lumaki. Kumbaga sayang yung time and effort Yeah, mo. oo. Kumbaga, kung yung pera na yun, kung na-dwell ko sa ibang Sa iba, business, baka mas. Oo, yun. totoo. It's like putting the egg in one basket. Yes. Yun yung nangyari. Yun ang nangyari. Ah. Pero kung okay lang tanongin, sa amount, ano yung kung okay lang sabihin. Pero kung hindi, Basta, hindi na ako maging specifics, pero millions. millions. Millions with an Grabe. S. Millions with an S. Okay. So, okay. Yeah. Well, on the flip side, ito naman. Hindi sa amount, pero sa era, sa taon, o kung anong stage ng edad, paano mo nasabi na talagang, oy, yes, pumaldo na ako? Pandemic days, yung nagtitrade. Pandemic talaga. Nagtitrade ako. Trading. Trading, yeah. Buhay na buhay ang ano nun Buhay eh. na buhay. Ah, okay. Kasi doon ako nakaranas na nagtitrade ako ng isang araw. Kaya ko pala kumita 6 digits dito. Ba? Sa Call Financial, sa Binance dati. Ay, may So, may call financial ako. Yeah. Really And nice. nauso pa yung Axie noon. Isa ako sa mga Basta pioneer. pioneers niyan. Kasi di ba, kunwari may mga ganyan, yung mga talagang pag-iisipin mo, get rich quick eh. Oo, Ang super bilis quick. eh. Pero, pag naririnig mo na sa masa, ibig sabihin nun, you're too late. Yeah, Tama ba? Yeah. Kasi, nung pinasok ko yung Axie na yan, wala pa namang naniniwala nun. So talaga naging advantage yung pasok ko. Pero rise na. Timing din, Naging aggressive na naman ako. Kasi talagang paminsan, isang team kasi dati 50,000 lang, ganun. Buibili ako dati, isang team 300K. Tapos yung pala, pa-fall na yung farming ng ganyan. So, Pero yung mga biglaang ganyan, curious ako, syempre bigla kang na-surprise. Isang araw, 6 digits. Syempre, masaya ka. Pero nakaramdam ka rin ba ng kaba? There's Wala. something. Saya lang talaga. Saya lang talaga. Yun ang naging Grabe. mali siguro. Na sa tanong mo, yun ang nakailan. Siguro, hindi kasi ako nagkaroon ng parang, baka mawala to. Oo. Wala akong Yun, ganun eh. no? Wala eh. Baka ngayon lang to. Oo, wala akong naging ganun. Kaya siguro din,
kinain din ako sa pet sa huli. And I think it comes with, siguro Anything ewan ko lang. no? Sa tingin ko lang is, syempre, nandyan yung risk appetite ni Daryl. Yung risk appetite Super mo. kasi ako dati talaga. Grabe. And siguro yung age, na I still have time. Kasi, Yeah. Totoo naging yan. negosyante ka or naging hustler ka, quote-unquote, sa ganyang edad. Early 20s ba? Tama ba? Early 20s. Early 20s. Ayun yung procrastination Yung age na yan Hindi, matagal pa. Ano pa ako? Early 20? Oo. As in, pwedeng ganun eh. Ay, matagal pa, mag-enjoy pa ako kasi I'm in my early 20s, kakagraduate ko lang, I'm in my prime, gagawin ko lahat. Or pwedeng, yes, I'm in my early 20s, pero sige, ito yung gagawin ko para mag-fail ngayon para matutunan ko na in my 30s or 40s. Basta, ang masasabi ko lang, ginawa ko lahat ng yon, kumita ako ng malaki, pero ngayon, recovering pa lang ako sa lahat. Mhm. Hindi pa ako like yung... Talagang proseso no? Kasi syempre, nakita ko yung peak Nakita ko yung top of the top layo ko pa ulit. So, sa anything, no? Ang lesson yan, kahit na pag hindi ka kinakabahan, Oo. mali, no? Totoo, mali. Oo. Pag komportable ka masyado, dapat doon ka kabahan. Yes. Talagang kapag naging comfortable ka sa isang bagay, medyo tanongin mo na ang sarili mo, ano pa yung hindi ko ginagawa? Kasi baka may hindi ka pa ginagawa to prosper it. Ayun yung minensyon ko nung previous episode na yes, it feels nice na pagkomportable ka, pero may something parang hindi na yata okay na masyado akong nakahilata ng ganito Yeah. And medyo i-check nyo yung sarili nyo kasi talagang kasi wala namang ibang mag-check kundi sarili mo rin Kasi hindi naman alam ng tao kung ano yung pinagdadaanan mo. So, medyo tingin-tingin din sa salamin pa minsan. I agree. Ito yung tinatawag na resting in your own laurels. Daw, di ba? Oh, mismo. Yeah. Na hindi maganda Yeah. So, ano yung, sabi mo, you're still recovering, you're in the process. Yeah. Ano yung pressure na dala ng pagkakaroon ng mga tao na umaasa rin sa isang negosyo, sa tingin mo? Una-una, disappointment, ayaw mo. Kasi syempre, di ba? I mean, if ikaw, umaasa ka sa mga businesses mo, paano pa sila umaasa lang sa bayad mo sa araw na yun, di ba? Oo. I mean, look at the scale, di ba? Oo. So, yung disappointment na ganun, and yung pressure na, ang akin kasi, ang pressure na lang sa akin is, to be honest, may catch basin naman ako kung 2,000. Pero kung may company, ang gusto ko lang kasi talaga is yung pressure na ginagawa sa sarili ko is matapatan yung ginawa nila. So ba nag-raise ka ng sarili mong bar? Kasi nagkakaroon, yes, pwedeng may drive magnegosyo isang tao na especially pag let's say yung well-to-do yung parents. So ang ginawa mo para hindi ka maging komportable sa ganong idea is you raise the bar for yourself. Kasi hindi na pwede naman ako sumuko sa buhay na, sige Mi, ano ko na yan? Akin na yan, handle ko na yan. Pahinga ka na. Pwede naman mangyayari yun di ba? Yeah. Any time of the day Pero, kumbaga gusto ko pa rin talagang may papatunayan. Mapapatunayan. Hindi masabi lang ng tao na, hindi, ano ka lang naman Kumbaga hindi, mayaman magulang mo, kaya ganyan ka. Oo. Ayoko. Kaya talagang... Is it pride or... Pride, yes. Pride, no? Ego and pride. Ego Aminado ako dyan. Ego and pride talaga. Good pride and ego. Yeah. Yun talaga. Kumbaga, nacha-challenge mo yung sarili mo dahil nga may ganun ka. Di ba? Do you consider yourself ngayon, even if you're still in the process, for your age na successful ka na? Hindi pa rin. I mean, if pag-uusapan natin to like nung 3 years ago, o kaya 2 years ago, sabihin ko oo. Pero simula, eto nga, out of my comfort zone, simula nung tumalo naman ako sa social media, ay, maliit pala yung kinikita ko. Kasi nakita ko yun yung gusto ko I keep on learning Nakita ko bagong avenue of pwedeng pagkakita. Nakita ko yung social media and ganyan. Nakikita ko din yung astronomical number. Sabi ko, Yung success nag-a-adjust no? Yeah, yung definition mo ng success. Kasi kung dati, totoo yan. Kasi kung dati, tanongin mo, oo, pwede na ako. Tapos pag nandun ka na, Oo. Tapos sabihin mo na, may nakita ka isiset mo naman na naman bago. na mas mataas. Ba't sa kanila ganito, araw-araw nila, ganito kalaki? Anong ginagawa ko? Kasi nung employee ako, sabi ko, hindi, pag kumita ako ng ganitong amount, saya na ako. Yeah, nung tatrabaho ganyan. Alam mo siguro pag ang binabayad sa akin is ganitong amount, Okay na okay na ako. Pero pag nandun ka na, Pero pag nandun ka na parang mag-iiba yung definition mo ng ng success. saka sumasabay din yung lifestyle
Totoo yan. Totoo yun. Yun din. I mean, Nang hindi mo napapansin, no? ang dami nagsasabi, naku, kung ako yun, ang dami ko nang naipon. I mean, try nyo muna. Oh, yung Kumita ng ganon. yung value ng Karindera yung value ng Karindera sa'yo dati versus Jollibee is the same. Kasi nag-adjust ang Nag-adjust lifestyle na, mo. di ba? Dati ang Jollibee, special occasions. Oo, di ba? Ngayon, kapag nagugutom ka bigla, sige, Jollibee tayo. Di ba? Normal na lang. Normal na lang. Normal na lang. So, isi-set mo na naman na mas Yeah, I mataas mean, yung bakit ano mo. mo pakinggan na kumikita ka ba, 300 kasi sabihin na iba, siguro pag ganyan na tayo kumikita, ang dami natin na ipon, dami na naipon da. Wala eh. I mean, life happens eh. No, mag-a-adjust talaga lahat. Mag-a-adjust talaga Oo. lahat. Without eh. you knowing. Masakit mo pakinggan, pero try nyo munang kitain yun. I mean, kasi tsaka nyo sabihin sa amin kung kung talaga makakapag-ipon kayo ng ganyang kalaki kapag yun na yung monthly nyo. Oo. So talagang nabi-break yung belief no, na pag malaki yung kita, malaki din yung ipon. No. Yeah, no. Depende rin talaga eh. Kasi syempre, nagsiscale up yung operations if you're handling a business. Yeah. And syempre, may mga gusto ka na ring bilhin for yourself Yes. and your family. Yeah. So pati yan, nag-a-adjust din. Do you think, entrepreneurship, pagiging professional tambay or whatever term, para sa lahat ba ito? Hindi. Hindi. Una-una, if you have the risk appetite to do it and the means to do it, hindi para sa'yo. Kasi lagi ko sinasabi, swerte lang ako. At saka, syempre, I mean, open ako with my family. I mean, nasasabi naman niya ng father ko na, sabi niya, swerte ka kasi wala kang binubuhay na magulang. Kaya nagagawa mo yan. So, wag mo sayangin. Yun naman yung naging lesson sa akin ng tatay ko. Kasi syempre, iba. Breadwinners, di ba? Oo, yan yung challenge sa iba eh. They have the skill, pero yung Tali sa status nila sa responsibility buhay, ng oo. family. Yeah. Oo. Hindi sila pwede mag-venture na mag-try sumugal sa ibang bagay kasi yung 1 month or 2 months na wala silang kitain, Yeah, talagang damay lahat. Damay Damay lahat. Kaya, I mean, yun lang naman. I mean, if kumpara sa lahat, kaya ng lahat. Pero kumpara sa lahat, Saka kailangan ng people skills eh. Kailangan mo ng skills para mag-manage ng tao. yeah. Kasi I'm sure marami diyan andun yung idea on how to run a business, Yeah. pero walang Execution. skill to do so or mag-manage ng tao. And totoo. fortunate enough ulit, nakita ko yung sa nanay ko naman. Kasi Manpower. Manpower ang Yes. nasa janitorial service family ko eh. Sa security eh. So nakita ko paano she handles people, how to talk to people. I mean, pangit pakinggan, pero nakita ko yung mother ko kung paano siya makipag-usap sa baba at paano siya makipag-usap Iba, sa taas. kailangan Ibang-iba talaga. I mean, makakapag-adjust all phases of life, iba. Nice. Yeah. Fortunate Malamang- enough lang ulit. Malamang may mga, let's say, mga fresh grads or mga young professionals na nanonood or nakikinig nitong podcast na to. Kung may isang nasa 20s na gustong maging professional tambay din, anong sasabihin mo sa kanya? Don't chase your dreams. Make it a goal. Kumbaga, kasi chasing, yan eh. I mean, sa akin lang, ang chasing kasi sa akin, yung word na yun. Ibig sabihin, yung goal mo, tumatakbo rin. So, kung gusto ko, goal, I mean, yung chase mo, syempre, chasing nga eh. So, chase mo lang, so gumagalaw din. So, ako, kaya lagi ko sinasabi, make it a goal. Kumbaga, dapat, yung pinupuntahan mo, stationary lang yung goal. Okay. Yeah, Tapos set another. Yeah. Kasi Then set another. si dream is, yun nga, pangarap. Pag gumising ka, wala na yan eh. Oh, chase your dreams. Tama naman. Pero pag ang goal kasi pwedeng ma-measure. Yeah. Pwedeng, paano ka pupunta dito sa finish line na to kung ito yung checkpoint 1, checkpoint 2, checkpoint 3. Step 1, 2, 3. Tama, oh. Tas you can build a system out Kumbaga, of turn it your dreams into goals. to goals Yeah. para maging reality. Pero hindi lang isang goal. Syempre. Kasi syempre, pinag-usapan natin kanina, pag isang goal lang. Kasi naniniwala din ako sa, may jack of all trades. Tama. Yeah. Pero you will never be good on all that trades eh. So kailangan may goal ka muna na maging successful ka dyan and then venture out. Okay. Kasi naniniwala ko sa pag hindi mo na-focusan ng isang tao, isang bagay, it will never work talaga. Master of none nga, di ba? Oh, kumbaga, Jack of all talagang trades, master of up none. to like yung mastery mo halimbawa if may business ka tapos kung paano magluto whatsoever, kapag nawala yung tao, kaya mo palitan yung tao. Ganun level dapat yung yung focus mo. So focus on one thing at pag pumutok na, you can venture in other things. Kasi tandaan nyo, multitasker will always be the favorites of corporate heads.
So, ayaw nila yung may ideas. Goal-driven. Kasi una-una, papalitan sila eh. totoo. Kaya ayaw kayong maging multitasker. Wow. No way. I mean, hindi ko sa minamaliit. I mean, hindi ko sa minamali. Pero akin lang, dapat lang may isa kang, alam mo yun, like, talagang, yung alam mong magaling ka dyan. Or pag meron man, siguro, hire someone na alam gawin yon. Yeah. Tama yun. I mean, hire right people kasi hindi naman all the time na nandiyan ka. Sabi nga ng mother ko, hindi ko makakalimutan, sa mga entry-level jobs, pwede kang mag-hire ng hindi marunong. Pero pag managerial, kasi ethics and values na ang pinag-uusapan. So, hindi mo na matutuko yan. So, hire right people. Lalo na pag mga managerial level. Oo nga. Tapos, siguro, dahil kahit hindi mo naman expertise yung isang larangan, no? Pero part siya ng business mo, siguro maganda rin na alam mo kahit small details. Yes, so dapat. No? Para up to the very detail. Yung kahit naman hindi mo alam mo yung details all throughout, yung hindi ka lang maloloko ng tao. Yes, yun. Yung ganun lang. Yung ganung details lang. Ganun, yung ganun lang. Okay. So ito last question before we wrap up Okay. Ito matambay ka ba talaga o ayaw mo lang tawagin kang negosyante? Hindi, tumatambay naman ako. Siyempre, nagpapahinga naman tayo. Pero hindi ko pa rin tinatawag na ang sarili kong negosyante. Kasi may goal nga akong nakaset. Na natawagin ko lang yung sarili kong businessman, negosyante, if na-reach ko na yung goal na yun. Mabigat na term siya para sa'yo. It's a heavy super. Kaya lagi ko sinasabi, wala, tambay lang. O na title. Title siya. Kumbaga, you're in the process. And I think all of us are. Kasi yung mga title, hindi naman natin talaga, or pwedeng, kumbaga yun yung label sa atin Pero kung ano talaga yung ginagawa mo. At saka kung saan ka papunta. Yeah. Kasi up until now naman, di ko pa rin alam saan ako papunta. You're still parang finifigure up pa rin, exploring pa rin. Tinatry ko lahat ng pwede ko itry. Kasi kumbaga confused pa rin ako in a way. Pero confused ako in a way na may strict na parang ito yung direction na gusto ko mangyari. Pero I'm exploring pa rin. Kumbaga curves pa rin ako. Pero kumbaga may diretso pa rin akong tingin. Kung sa EDSA maraming linya, papunta ka pa rin Papunta pa rin ako sa pamonumento ka pa rin kahit anong mangyari. Pero maraming linya. Yeah. In-explore bawat linya kung saan ka dadalhin. Kasi ultimate dream, sabihin ko na, ultimate dream, magkaroon ng construction company syempre. Ultimate dream yan. Kasi, kumbaga, nagagawa ko na small scale, but hindi ko i-bigger scale. Diba? And mali mo, maging guest ka namin sa podcast mo pag may construction company ka na. Hopefully. Next week. Next week. Sana, ganun kadali. Diba? Sana, yeah. Grabe. Sobrang nakaka-proud din na yes, you're claiming or you're saying na you're in your process. You don't claim na kung ano mang title yung gusto mo in spite of yung mga kinita mo, na-handle mo mga tao at mga business. Kaya sobrang nakakahanga. And sana maging inspiration din sa mga taong nasa ganyang proseso ngayon or gusto mag-start sa ganyang larangan na want to be a hustler, want to be a businessman or maybe own a big company in the future. Yeah. I hope maraming makarinig nitong podcast na to or itong video na to. Alright. So, On that note, maraming salamat Daryl Aquino. In his early 20s, nagsimula as a professional tambay and right now is talagang, baka may gusto ko i-promote mga negosyo mo or may mga ano ba? Wala mga naman. racket. I mean, if you have a business na need ng janitor, security, just hit up yung company ng mother ko, Airborne Maintenance and Airborne Security. Yun lang naman. I mean, sa mga hassles ko, alam niyo yan, hindi ko naman kiniklaim na business ko yan. I mean, kumbaga, may mga percent lang tayo dyan. Kaya hindi ko business yun, pero May mga hindi lahat is, kumbaga sa'yo, investor ka. Kaya, kumbaga, kaya yun na lang. I mean, if janitorial needs, security needs, just hit up Airborne Maintenance and Airborne Security. Alright. Thank you so much, Daryl. Ang dami namin natutunan. Grabe. I think this is so far one of our really nice, really best na episode. Meaningful. Episode. Tatlo pa lang naman na episode natin. Pero so okay ito. Maraming salamat. And gaya ng bagat, pag sinabing one for the road, kala mo uuwi ka na. One for the road na lang, pero napahaba ang usapan. And I think we achieved this goal ditong episode na to. Maraming salamat. My name is Jer Victor. And I am Miko. And I am Daryl. Thank you so much Thanks for so listening much. to One for the Road. Peace. Takits.